kapatid, kahit sinong tao, basta lilimitahan mo ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi ka totally talaga maikuwi. Amen. Maniwala ka. Oo, limitado rin kasi ang pagkilos eh. Nililimitahan mo, alam nga nung sobra-sobra siya, limitado ka. Oh. Yes. Diba? Pero pagkakilalanin mo talaga, si Jesus Christ is God, fully man, fully God, mga kapatid. At hindi mo siya lilimitahan sa kanyang kapangyarihan, mangyayari talaga. According to your faith na. Amen. Kaya pagka ang faith mo, medyo nabibit konti, hindi talaga makakakilos ang Panginoon. Kasi according to your faith eh. Amen. Ikaw ang pagkakilala ng tao sa Panginoon sa Kristo, isang maliit na Diyos. Paano naman maliit na? Hindi nga makakaabot mga kapatid, maliit na Diyos. Limitado ang power. Yes. Limitado talaga mga kapatid ko ang power sa kanila ng Panginoon sa Kristo. Yes. Oo. Eh, maliit nga na Diyos eh. Ang makapangyarihan si Jehovah. Who is Jehovah? Pero ba si Jehovah? Jesus din yan eh. Yes. Amen. Diba? Yun yung isa nagiging problema mga kapatid. Samantalang ang dami nag-confess mga kapatid ko sa Bible, sa New Testament, that Jesus Christ is God. Yes. Ang problema, marami naman, lahat naman mga kapatid, malino naman, may Tagalog, may Bisaya, may English na Bible. Pero ang pag-intindi mga kapatid ko, yun yung isang problema eh. Okay, tanungin natin si Tomas kung paano siya nag-confess. Kasi meron nagsabi rito, nagulat lang daw si Tomas. Nagulat lang eh. Kahit ikaw naman Diyos ko po! Basa sa Acts chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buo. Teka lang muna si Tomas pala yung sinasabi ko. Diyan pala. Diyan chapter 20 verse 28. Sige. Sabi dito, sumagot si Tomas sa kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Oh. Diba? Pero yung pagkabasa mo, hindi siya nagulat niyan. Basahin mo na nagulat si Tomas. Nagulat siya. Taasan mo ng basa, taasan mo, taas mo. Taas mo, sa taas mo. 27, basahin mo. Nang magkagaya sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. At idaitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di Okay, itaas mo sa 26. At pagkaraan ng 8 araw ay muling sasaloob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nanapipinig ang mga pinto at lumayo sa gitna at sinabi kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayo sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay at idaitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayanin kundi mapanampalatayanin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Feelings. Nung idinaitin niya ang kanyang daliri, kanyang daliri sa butas ng kanyang palaw, doon na siya nakapagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. O kung tao lang siya, hindi naman nagulat yun eh. Diyos talaga ang kanyang expression doon. Ang pagkakilala niya sa Panginoon, Diyos, gusto na ba ang pagkagulat mo? Paniwala na. Diba? Kaya sinasabi talaga, naniwala siya na Diyos talaga si Tomas. Si Jesus Christ. Yun yung kanyang expression eh. Na kinikilala niya si Jesus bilang Diyos. Yes. Sabi niya, Panginoon ko. Hindi lang basta Panginoon sinabi niya, Diyos ko. Yes. Hindi yung nagulat, pambira. Tama naman yung sinabi niya, Pastor eh. Nagulat eh. Sinabi lang ay Diyos ko. Gulat yun eh, may katultong pa. Pinutol na nila, Pastor eh. Kasi pagka tinatawag nila, mga kapatid, sa kanilang tradisyon, tawagin mo Diyos, hindi naman Diyos, mga kapatid, blasphemy yun. Ay, opo. Yes. Pamumusong yun. Kaya ang tinawag niya, Diyos yan. Dahil ang patunayan na si Jesus ay Diyos, mga kapatid. Acts 20:28. Sige. 28. Ito na nga.
nga. Kayo na ko rin. Nahilo na si nanay. Diba? Acts 20:28, ang sabi dito, mga kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Oh. Bili mo, sinasabi nila, INC mga kapatid, sila daw yun, tinubos. Oh. Sila yun ha. Pero ang problema mga kapatid, ano sabi? Ulitin natin ha. Ingatan ninyo ang inyong salat ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan. O yan, malinaw ha. Bakit nagkaroon ng dugo ang Diyos? Naging tao. Ha? Kasi nga naging tao. O kaya kayo. Kaya nga mga kapatid ha. Kasi si Jesus ang tinutukoy dito mga kapatid eh. Si Jesus eh. Sino ba yung nag-purchase with his own blood? Di ba si Jesus? Eh paano magkaroon ng dugo ang Diyos. Holy Spirit? Yes. Kailangan may katawan. Yes. O nagkaroon ng katawan mga kapatid. Amen. So pinapatunayan na ang tumubos ang Diyos. Yes. Ha? Eh tao ba pwede bang tumubos? Yes. Hindi. Di ba? Yes. Kasi, Ngayon, Pastor. o kaya nga, kaya nga, ang tumubos, mga kapatid ko, ha? Siyempre tao, pero saan galing? Ha? Yun yung isa nagiging problema, mga kapatid. Yes. Tumutuko yun sa kanyang katawan. Kasi paano magkaroon ng dugo, kailangan may katawang tao. Yes. Kaya pinapatunayan, mga kapatid, ang manunubos, mga kapatid, ng Panginoon. Okay? Titus 2:13. Yan na, marami na. Pag-ilan na yun? Pag-ilan na? Ha? Ito, basahin ko muna sa inyo bago yung Titus 13 na. Ito ha. Sa husgado, ang nananalo, pag may Pera. hindi. O may saksi. O may witness. Witness. Pera ka dyan. Sunod na yung pera. Witness muna, bago yung pera. Napakatotoo lang ito. Witness ha. Sa husgado ha. Ngayon kasi Pag may ganun eh. witness, ito. Ito na. Ito, sa 2 Corinthians 13 verse 1. Ito, isulat nyo to kasi magagamit nyo itong talata na ito. 2 Corinthians 13 verse 1. Ito ang ikatlo na ako'y parilihan sa inyo sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. Kaya pagka sinabing tatlo na ang witness na nagsasabi, ang bawat sasabihin ay nagiging tama. Okay, ilan na yung binasa natin? Isa, dalawa, tatlo, pangatlo, Titus 2:13, basahin mo. Titus 2:13. Dito. Hintayin niya kung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Oh, yun mo. Dakilang Diyos, pinag-iba yun. Ang ginawa, iniwalay nila. Kaya nga. Pinag-iwalay. Oo. Dakilang Diyos, yun yung Ama. Oo. At ating tagapagligtas, si Yesu Cristo. Oo, kaya nga. Pero kung iisipin mo yan, diretso yan Diretso, Diyos at Dakilang tagapagligtas. Diyos At tagapagligtas. sa si Yesu Cristo. Yes. Waiting for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior. Great God God siya. and Savior. Kasi, bakit siya mga kapatid great God? Savior kasi siya. Yes, amen. Kaya great God and Savior, Jesus Christ. Malino, yun ay isa lang ang tinutukoy ko. Hindi dalawa pa. Yes. Dalawa daw. Kumbaga sa no, tinuwis na naman mga kapatid. Tinuwis Dalawa na na naman. tinuwis. So, tatlo na yung witness natin. Dadagdagan pa natin para talagang wala nang mawala. Pang-apat, si Peter. Si Peter. 2 Peter chapter 1, verse 1. Verse 1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Yesu Cristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Oh, Meron na na. Diyos at tagapagligtas sa si Yesu Cristo. Sino yung tinutukoy ni Peter? Diyos at tagapagligtas sa si Yesu Cristo. Diba? Siya naman mo ni Yesu Cristo. Kaya, Oh. Hindi, ang dami na yun eh. Panalo na tayo. yes.
Wala lang, dami ng witness eh. Ang linaw yun eh. Na nagpapatunay talaga from Old Testament to the New Testament, mga kapatid, ang tinutukoy talaga ng Diyos si Jesus. Kaya hindi talaga po pwede, kaya nga nakakalungkot isipin na ang paniniwala nila tao lamang ang Panginoon Kristo. E paano naman karating tayo sa langit yan? Kaya pagka sumasamba ka sa tao, tingnan mo. Diba? Sa tao sumasamba. Eh, pastor, bakit sila dumadami? Anong, wala namang problema sa pagdami. Yes. Ang demonyo, pwede rin magparami. Yes. Ang problema, kung hindi ko natumbok yung aral, yun yung delikado, mga kapatid. Ha? So, yun yung question doon eh. Ha? Ngayon, ang tanong dito, paano mga kapatid ko, na sinasabi natin si Jesus ay naging Diyos? Paano naman? Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit naging Diyos si Jesus? Ha? Kaya na ba? Ano nangyari? Kung siya ang Jesus ng lumang tipan, ha? Ano nangyari? Bakit pagdating sa bagong tipan, ano siya, tao lang? Ano nangyari? Dumami na kasi yung ano eh. Nagkatawang tao. Ano lang nga kayo eh, para kung ano ba talaga, maikot ba yung utak natin. Siyempre ang Diyos, nagkatawang tao, dahil na mayroong laman, mayroong katawan. Ha? God was manifest in the flesh in Jesus Christ. Yes. Or in Jesus, as Jesus, mga kapatid. Yun yung malinaw, mga kapatid. God was manifest in the flesh. Ha? Ito, malinaw sa 1 Timothy 3:16. Basahin mo, mga kapatid. 3:16. Isa pa yun ha, isa pa May talata. maghanap sa'yo. Dagdag. 1 Timothy 3:16. 3:16 ang sabi dito, at walang pagtatalo dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaok na hayag sa laman, 3:16. na katimbalan, ito dakila ng mga angin, pinangaral ng mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhati. O sino ba yung pinangaral? O, diba? So God was manifest in the flesh in Jesus. Nahayag siya sa laman, mga kapatid. Yun yung pinapangaral, mga kapatid. Ha? Kasi kailangan ang visible talaga, visible flesh, mga kapatid. Kasi paano naman magkaroon ng totoong dugo? Paano magkaroon ng totoong katawan, mga kapatid? Ha? Paano mangyari yun, mga kapatid? Lahat. Pinaniwalaan. Paano nangyari yun, mga kapatid? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa simula, ano ba siya? Ha? In the beginning was the Word. Salita pa siya, mga kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1, and John 1:14. John 1:1, John 1:14. Yan yung isang prueba, mga kapatid ko, na ang Diyos nagkatawang tao. Salita pa lang siya nung una, mga kapatid. Ewan ko, dami namang mababasa na nagpapatunay, mga kapatid ko. Pinipili na siya ay lang, Diyos. Pastor. Ha? Pinipili lang. Ang problema, yun nga, pinupulot, mga kapatid. Yung tao lang talaga siya. Yun, tao lang. Yun lang. Baka hindi po nag-aaral. Siyempre, kailangan, mga kapatid, dahil ang purpose ng Diyos, mga kapatid, salvation. Ha? Ngayon, paano, mga kapatid? In order to make Him visible, mga kapatid ko, kailangan niya Magbalot ng laman. Kailangan, mga kapatid ko, ng isang malinis na dugo. Ha? Yes. Kailangan ng isang inosente, mga kapatid, walang kasalanan para maligtas yung mga kasalanan. Yes, sine. Kaya malinaw yung Diyos, nagbalot ng laman. Laman. Para magkaroon ng totoong tao, totoong dugo, ha? Totoong laman. Kasi ang espiritu, walang laman, walang buto. buto. Kaya malinaw yun, mga kapatid. Para maligtas. Ha? Sabi nga, to save us by His own blood. Ano yung blood na yun, mga kapatid? Yun yun. Yun yung dugo, mga kapatid ko ng Panginoong Jesus. Na nagkatawang tao, mga kapatid. Ha? Hindi siya, mga kapatid ko, kumbaga sa ibang Diyos, kundi siya yung gumaganap sa lumang tipan, siya yung gumaganap, mga kapatid ko, hanggang sa bagong tipan, mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, ang espiritu ito ng pagka-Diyos, mga kapatid, nagbalot ng laman para ma-reconcile ang mundo.
Hindi naman po pwede mga kapatid ko.